and you're listening to the Sisterhood Podcast. Welcome back sa ating bagong episode and we have another guest. Nakikita nyo, kakaiba tong episode na to, grabe. And it's yung siguro yung mga tanong po nila masasagot. Kasi syempre hindi naman tayo nagsasalita ng wala lang, yung i-chismis mo lang yung sarili mo. I-chika mo yung sarili mo. Broadcast. Yes, i-broadcast mo yung kwento. Pero ngayon po, mas makikilala natin ang aming pong Tita Grace, the wife of our dad. Yeah, hello sa mga makikinig sa podcast sa Spotify. Mhm. At the same time, manonood din. Yes. Yan. So, abang-abang na lang. Alright, let's dive in po sa mga questions. Mag-start po tayo sa easy questions lang. Okay. Para ma-loosen up lang tayo. Okay. So, isang tanong po, Mm-mm. how long have you been married to dad and sa atin, sa family po natin? Okay. We've been married for 6 years. Yeah, last December. So, going 7 years. Yes. Parang ang bilis ng panahon. Going strong. Parang kailan lang. Ang bilis ng panahon, no? So, yun pa, 6 years na po 6 kaming married. years. Yeah. So, ilang taon po kayo nun nagpakasal? If Mhm. kayo po ay comfortable, Ah, of course. okay lang. So, actually, late na ako nag-asawa. Yan. May Late. pag-asa pa. I was in my late 30s that time. So, actually, before ko pa nga na-meet si daddy mo, marami talagang pressure outside. 'Di ba? Yung mga tao, o ilang taong ka na? Mhm. O, lalo nung sumampa na ako ng 30, parang pinapamadali na nila ako mag-asawa. Parang ganon. Pinupush na, binibenta na. Oo, talagang, tapos andun pa yung maririnig mo, kailangan mag-asawa ka na kasi mahirap pag tumanda ka na, wala ka pang anak, sino mag-aalaga sa'yo, parang mga ganun, ang daming negative, actually, mas maraming negative na advice Kaysa encouragement. kaysa encouragement. So, True. talagang guro, yun lang yung sa society kasi natin talaga ngayon na iba yung pressure pag late ka nag-asawa. Yes. Yan. And Parang- it's not my choice naman. True. Diba? True. Sa bagay, kung sino na, gusto mo ba naman kung kung gusto mo ba natin late tayo magkapamilya, hindi naman. Yeah. It's God's time. Yes. Mm. True po talaga. So, dahil doon sa late na po kayong nag-marry, nagpakasal, tapos nung nagpakasal ka pa po, biglang parang, boom, instant family. Biglang instant. From being a single person to a married person, at nagkaroon ng mga instant anak. Kasi hindi lang maliliit. Hindi lang po malalaki na. maliliit. May mga sarili ng kaisipan. Okay lang po sana, di ba po, baby pa, bata pa. Pero, kita nyo naman po, malalaki. So, my question is, can you share some of the initial challenges na hinarap nyo po nung time na yon na kayo po ay nagpakasal kay dad? Ayun. Siyempre, dahil nga, nung dumating ako, actually, short engagement lang kami ni daddy mo, di ba? Parang ilang months lang kami. Wala pang half year nga. Nagpakasal kami. So, parang medyo mabilis, di ba? Siyempre, pa lahat tayo nagkagulat. Uy, nagpakasal. Ayun. Tapos, syempre, kakaiba din yung situation. Actually, makakilala ko rin na, nung nalaman na, boyfriend mo si Pastor Ed, sabi nga, tapos, paano yan? May mga anak, ang hirap niyan. Sabi nga, syempre, parang, alam ko naman concern sila na in some way, na parang inaano lang nila ako na siguraduhin mo yung papasukan, yung mga ganon. Okay lang, kasi syempre, nag-aalala din siguro sila dahil hindi talaga at all times nagiging okay yung mga ganong True po. situation. Kaya, ganon din yung advice sa akin ng mga ibang tao na sasabi nila. Yan. So, yung challenge po sa inyo is maraming negative. Biruin niyo po ba naman, kaya ikaw yung papasok sa isang
isang bagay tas puro negative. Oo. Kinwestiyon ko yan kay Lord. Lord, bakit? Naging, parang, there was a time na, yun nga, nung naging kami na daddy mo, tapos parang, pag iniisip ko yung ganong situation, parang sabi ko, Lord, bakit hindi na lang yung, yung normal, or sabihin nating normal, or Yes, in yung normal regular, circumstance. oo, na circumstance, yung simula pa lang kami magbubong family, yung mga ganon, or Yes. binata, ayan. So, parang tanong kay Lord, parang ang hirap ng challenge mo sa akin. Kasi pwede naman pong as kagaya ng ibang tao, di ba po? Ganun. Kasi siya lang yung naging boyfriend ko na may family, na Oo. nagkaroon ng family. Yeah. So, lahat ng naging past relationship ko, puro single sila. So, question ko po, wala siya dito eh. Paano po kayo sige, yes, napa-I do. Di ko nga alam eh. Nabudol. Nabudol. Na-hypnotize. Na-dance sa brownies. Sa brownies. Tsaka ice cream. Sobrang gwapo ba po? Yun nga din eh, parang, medyo mahirap i-compare si dad mo sa mga past relationship ko. Kasi talagang iba talaga. So, siguro, pero talagang doon ko rin na-feel na, parang ito na yung guy. Kasi parang may mga nakita kasi sa kanyang qualities na gusto kasi talaga mas mature sa akin. Kasi may pagka-dominante ako. Yes. Kailangan medyo strong personalities ko. So, kailangan yung makakarelasyon ko, mas malakas yung personality sa akin. True po Or yun. else, kawawa siya sa akin. Kawawa. Ma-under na, Hindi lang saya, under the sleepers. Under the sleepers pa. So, talaga nakita ko sa kanya yon. And, gusto ko yung mararamdaman ko yung magkakaroon ako ng respect sa kanya. So, yun po yung nag-drive sa inyo para, okay, sige Lord, I accept the challenge. Parang ganun. Tsaka parang din dumating din yung time na syempre parang, nung before dumating si dad mo, sabi ko, Lord, kailan ba? Parang ang tagal ko yatang mag-asawa. Sabi kong ganon. So, nung dumating siya, parang ang bilis naman. So, marami nagtatanong sa akin ng mga mga kasama ko nun sa Bible school. So, nung nalaman na engaged na kami ni pastor, ganyan. Sabing ganon, ate, paano mo malalaman pag siya na? Sabing ganon. Magandang tanong. Sabi ko naman sa kanila, pag dumating na, malalaman nyo. True po yun. Diba? At saka, isa rin sa naging, talaga, yung sa akin ni Lord is, alam ni Lord kasi in that time, ready na rin ako. Parang ganun. Talagang hindi kasi sa ibibigay ni Lord ang isang bagay pag hindi ka handa. Tama. Kaya po, itong ating next question is related to that. Paano po kayo nagsimula na mag-build ng relationship sa amin na mga anak na? Di madali. Yes. Oo. Sa part nila, and also, syempre may mga tao sa labas na, especially kay Abby, may super close no. Pero yun, doon magaling, doon kami namamangha kay Lord kasi talagang kung alam nyo lang, hindi madali naging simula namin. Pero talagang ito kasi yung kalooban ni Lord, di ba? Tapos yung tao na akala natin, kakampi natin noon, mga ganun, yung pala, yun, inaalis ni Lord kasi hindi naman sila totoo eh. Parang ganun na mas nalalaman natin sino yung talagang tag dito. Parang pinakita ni Lord sa atin sino yung totoong tao, mga kaibigan, na kaibigan natin, na talagang concern sa atin. So, yun, salamat kay Lord kasi na-reveal yung mga ganong tao. So, sa part nyo po, meron po ba kayong mga specific ways na ginawa para mapalapit, magkaroon ng bridging the gap, diba po, sa atin pong relationship? Siyempre, pag pumasok ka isang bagay, di ba, kahit saan naman, kailangan aaralin mo eh. Yun nga, kailangan aralin ko, ano ba yung hilig nila, ano hilig nyo, ano yung mga gusto nyo, pagkain, mga kung ano-ano, di ba?
ano yung mga hobby nyo, mga bagay na nagpapasaya sa inyo. Yes. Yan, kailangan syempre aralin yan. At the same time, nandun din yung tulong ni daddy nyo na, ay, si Abby ganito, yan si Jedy ganyan, si Nika ganyan, si Mitzi. So parang at the same time, kahit hindi ko tanungin, si daddy nyo may idea. Syempre, anak kayo, alam niya yung karakteristik nyo. So, ganun na talagang yun, siya rin yung nag-guide talaga din sa akin. Si Talagang daddy ano niya. din po no? Mentor. Ay, Mentor. mediator. mediator pala, talaga. mediator. Pero totoo po yun. Oo. Siya po yung nag-stand as mediator sa atin. Mm-mm. Kasi lalo na po yung first years po natin, mga first 2 years siguro po. Oo. Medyo ano talaga po medyo shaky pa. Shaky. Although, andyan, we accepted each other. Pero yung, di ba po yung relationship, parang ano pa siya, wala pa yung feelings for each other, wala pa. Pero grabe po to si Tita Grace. Matyaga talaga din po. Ay, hindi rin po kami madali. Parehas po kami strong. Puro lahat strong. Mga strong personality yung mga babae sa buhay ni Dad Pero, alam niyo po yun, pag winwork out talaga po, pag gusto kong i-work out yung relationship, parehas mag-a-adjust, diba po? Tama. Grabe adjustment nito ni Tita Grace sa amin. Kami maiingay, magulo, minsan madalas pala, makalat. Tapos si Tita Grace, napakamasinop, malinis. Diba po? Naman ako na ata yun. Nasanay na po. Nasanay na ako sa Ikaw na po yung nag-adapt kay Dad. Ako na yung nag-adjust. Ikaw na po yung nag-adjust. Nagkakalat na rin ako paminsan-minsan. Mali, hindi po siya yung na-adapt sa'yo. So, are there any specific challenges? Kung may maiisip ka po bang specific na nahirapan ka po that time? Siguro yung unang-una lang talaga yung pinakamahirap. Yung before marriage. 'Di ba? Bakit po? May mga mababait na tao, 'di ba? Okay. So parang alam mo 'yon, talagang parang sinisira niya yung both part, parang ganyan. Pero 'yun, talagang lang talaga yung trust talaga sa isa't isa yung kailangan na. Yes, that's true po. Yan. Talagang shaky nung una. Kasi maraming outside factors na naririnig. So, syempre, parang magkakaroon kami ng idea, baka ganito, baka ganyan. Na hindi pa naman talaga nangyari. Yes, hindi pa naman talaga rin namin nakikilala si Tita Grace. So, talagang challenge po yun. So, ngayon naman po, how did you and Dad, since nabanggit mo po kanina na malaki ring tulong or factor yung kasama mo po si Dad, paano nyo po na-work out together yung mga conflicts and issues na nag-arise noon? Medyo iba-iba, medyo maraming issue din po yun dahil minsan yung gusto nyo po, minsan hindi namin ginagawa. Di ba po? Or madalas actually. Kasi kanya-kanyang tigas ng ulo. Kanina usapan natin, kanya-kanya tayong tigas ng ulo. Kanya-kanyang tigas ng ulo. So that time po, nakita ko talagang sobrang laking challenge sa'yo po yun. Na minsan parang feeling ko nga that time na harap-harapan na nababara ka po namin, na nakakancel ka namin. So, paano nyo po yun na-workout ni Dad? Na dalawa po kayo. Ano ba? Tahimik na. Siguro, kailangan talaga intindihin yung magkaroon ka talaga ng understanding na talagang hindi mo basta-basta, bagay yung pag-gain kasi ng trust, hindi talaga basta-basta, di ba? Hindi mo basta may earn. Pero siguro, nakatulong talaga ng malaki yung nung nag-pandemic. Diba? Kasi, nung mga first, second year nakasal kami, almost hanggang third year, diba? Magkakahiwalay tayo ng bahay. Isang compound lang kami, pero iwahiwalay kami ng bahay. Pero nung nag-pandemic, lagi na parang naging banding na, morning pa lang, banding na, walang ginawa, kundi magkwentuhan, kain, tulog, nung pandemic. So parang,
yun yung malaking para sa akin siguro yun yung naging simula talaga na naging nagkakilanlan kami sa isa't isa na si Abby hindi naman pala masungit, gano'n lang talaga, si Jed, gano'n. So parang na dun mo maganda talaga yung nangyari ng pandemic 'di ba? Naging mas close ties, naging close yung mga families. Dahil nga wala nang ginawa buong araw kundi magkasama kayo, Totoo. magkwentuhan, kakain 3 oras, True. kain ng kain. Kaya medyo nahirapan din po tayo nung first 2 years Oo, kasi hiwa-hiwalay Opo, tayo. hiwa-hiwalay. So sila minsan Kasi wala sabay-sabay tayong malaking lang tayo. bahay. Wala eh. Hindi tayo magkakasya. Hindi True. po kami kakasya sa isang bahay pag Hindi kaya. Sabog kami. Tatayo na tayo. So, ginagawa lang po natin nun kumakain. Sama-sama. And then, after that, balik. Tapos Balik balik sa langga. Kanya. So, wala tayong talaga pong maraming time to get to know each other. Until nung nag-pandemic. Oo. Nagkakwentuhan tayo. Nag-open up na rin po kayo. Yung nabuksan, talagang communication, no po? Yung nag-build ng relationship. So, meron po ba kayong mga strategies na ginawa or mga approaches na ginawa na nakita nyo pong helpful siya in establishing trust with us? Sa mga food? Ay, grabe. Yes, totoo po. Kasi napansin ko talaga mahilig sila sa food. Dessert, yan. Tsaka din siguro, parang as a mother din, 'di ba, parang kailangan nakikita ko yung mga needs niyo rin 'di ba? Kunyari, kailangan damit, kailangan ng sapatos. So, minsan kahit ginagamit ko pa talaga iba, sabi ko, ay, kailangan ni Miss ng ganito. Sabi ko kay daddy niyo, bigay ko na lang to kay Miss, bigay ko na lang to kay Jed, Abby, ganyan. So, parang siguro yun ang, hindi kasi ako vocal, alam mo yun, di ba? Hindi masyado. Hindi ako ayun. Yung mas sweet. More on ako kasi action, giving, yan, service. So, yun yung act of love. Yeah. Pero totoo yun. Hindi rin ako touchy, no? Hindi po. Kasi, hindi po kayo ma-words, ma-touch. Wala eh. Pero mag-gifts. Totoo po yun. Talagang lahat ng meron si Tita Grace nun. Kapag wala, lalo yung mga cellphone po. Alam ko, Tita Grace talaga yung mga cellphone niya. Lahat ng cellphone niya nakatabi. Talagang mula pa nung mga antik. Antik na ata yun. Tapos gumagana pa yung iba. Pero nung binigay niya po yun kay Mitz para may magamit si Mitz. Tapos nung nasira ni Mitz, dati pag yung si Tita Grace, pag nakakasira kami ng gamit niya, nararamdaman ko yung inis niya eh. Yung inis sa gilid. Kasi maingat talaga sa gamit po. Pero nung nasira yun, tapos hindi siya nagalit. Hindi ko naramdaman yung inis, yung galit. Kaya sabi ko nun sa isip ko, ay, grabe si Tita Grace. Nag-adjust niya. Buong puso talaga at nag-adjust. At totoo po yun, yung understanding. Yun talaga po yung isa ring Pero especially si Miss, siya yung madalas makasira. Yes, parang inaano natin, sige kasi bata, di ba? Parang, okay lang, gamit lang yan, di ba? Grabe. Okay, alam niyo na po understanding. Paano hahanapin kung anong gusto. Aralin. Nakakuha ni Tita Grace yung gusto namin eh. Food. Kayo si Jed pinagpawisan sa paksiw. Kanina nagpaksiw kami. Si Jed pawis na pawis kakakain. Pinawisan sa asim. Pero totoo po, noon hindi naman si Tita Grace mahusay magluto. 'Di ba po noon hinahanap niya pa yung lasa namin, yung timpla namin. Pag nagluluto si Tita Grace noon, para sa amin matabang. Naalala ko po yung sinigang eh. Yung parang unang naalala ko pong naluto mo. Tapos nung pagtikim namin, matabang, parang walang lasa. Kasi parang ng time na yun, mataas din yung tolerance nyo sa alat. Opo. 'Di ba? Opo. So, hindi lang ako yung nag-adjust sa
taste. Kayo din, parang, Sobra. so nung nasanay na sila sa luto ko, yun, medyo nasanay na silang bawasan yung alat. Kasi hindi rin maganda Opo. yung pag Kasi maalat. nasanay po kami nun sa fast food. Mm-mm. Order ng order Oo. kasi walang nagluluto. Nagugulat ako sa tolerance yung sa alat. Grabe, yung tikim Oo. namin matabang. Yung adobo, Yeah, hindi maalat sa kanilang adobo. matamis. Pero totoo po yun, nag-adjust Kasi yung tayo taste buds parehas. niya. Pero sabi nga ni Tita Grace, hindi maganda yung sobrang alat. So kami naman, Mm. bilang dahil si Tita Grace nagluto, Ah. kainin natin to, kainin. Ayun nga, Hanggang hanggang sa nasanay nag-adjust, na. nasanay. Tapos sabi ko po sa inyo, pwede magkarinderya. Si Jed, di ka sa magkarender eh. Ay. Si Jed at saka si Tita Grace, magkakarinderya sila. So, let's go to the next question. Ito po yung magandang tanong. I think na hapyawan mo po ng konti. Na dumating ba po yung time na parang hindi ka sure kung bakit ginawa mo to? Yung parang nandito ka na po, nagpakasal ka na. And then, boom, 4. Tapos ang dami pagsubok and all. Shucks, Lord. Nagkamali ba ako? Dumating ba po yun? Ako, na-question ko din na, Lord, tama ba itong pinasok ko? Ito ba will mo talaga? Parang gano'n. Pero ni-remind sa akin ni Lord. Actually, ngayon nyo lang maririnig kasi kay daddy nyo na-share ko na. Parang ni-remind, kasi nung time na yun na, sabi ko, daga ko ng question ko, tama ba to? Pero kasal na kami daddy, parang Lord, tama ba to? Parang ganun-ganun. Especially nung talaga marami tayong struggles nun. Pinaalala sa akin ni Lord kasi, naging prayer ko kasi noon, 'di ba? Since marami nga akong naririnig na mga negative na kailangan mag-asawa ka na kasi tatanda ka na pag ilan kino-compute nila o pag ganitong edad ka na, maliit pa anak mo, sino mag-aalaga sa'yo pag tumanda ka, yung mga ganun. Ni-remind sa akin ni Lord na yung isa sa mga na lahat ito answered prayer. Yan. Kasi inisip ko, dahil nga yung age natin, parang di naman sobrang laki yung generation gap namin. Inisip ko, kahit tumanda kami ni daddy nila, may katuwang kami. Yung hindi ako, yung parang inassure sa akin ni Lord na, ano man mangyari sa'yo, may katuwang ka sa buhay. Yun. Tapos, isa pa, yun nga din, parang isa rin sa, tinatakot ba nila? Lagi nila ako tinatakot. Sino pinananakot na yan? Sabihin pa nila, ay nako, pag tumanda ka na, baka mahirapan ka na mag-anak, mga ganon. So, noon, parang syempre, dahil nga gano'n yung i-instill nila sa akin, so parang nagkaroon din ako ng fear, nagkaroon din ako ng, sabi ko kay Lord, paano pag, parang, lalo ngayon, 6 years na, di ba, wala pa kaming baby. So, parang, yung sarili namin so, parang niisip ko, Lord, paano pag ganun, di ba? So, parang, sinabi sa akin, Lord, hindi ka nahirapan. Parang ganun, may anak ka na hindi ka hindi ka nahirapan. Parang halos lahat ng naging prayer ko na ni-remind sa akin ni Lord na ito yun yung mga answered prayer. At saka isa pa yung, siguro singit ko na rin yung pagiging pastor. Kasi never talaga pumasok sa isip ko, kahit na lumaki ako sa church, never pumasok sa isip ko mag-aasawa ko ng pastor. Parang, pastor, yak. Di ba po, may ganun tayo. Parang mahirap buhay ng pastor, mga ganun. Pero, yun nga, kasi dati nun, parang ang bata ko pa nun, simula na ako nag-work, parang 21 lang yata ako nun, nasa full-time corporate world na ako nun. So, parang dumating yung time na, syempre ilang taon na ako nun, nasa 30 plus na ata ako nun. Parang feeling ko napapagod na ako mag-work. So, sabi ko, Lord, ayoko na nung araw-araw nagko-commute, ayoko na parang napapagod na ako sa gantong trabaho, sabi ko. So, answered prayer pa rin pala to, 'di ba? Kasi ang ayoko na kasi noon, di ko alam kung medyo nakaranas din ba ako noon ng anxiety or parang ganun parang yung mga time na yun na
parang sobrang gulo ng isip ko yung mga ganun. Tapos, yun nga, niremind din ulit sa akin ni Lord na, di ba nag-pray ka dati na ayaw mo na ng mga routine na ayaw mo na ng routine na buhay na gigising, papasok sa trabaho, tapos uuwi, Yeah. parang ganun. Ayoko na ng ganung routine. So, nung naging asawa ko si daddy nyo, parang ang sarap ng buhay. Parang na-enjoy ko talaga yung buhay ko. Hindi Na, po routine eh. Iba-ibang ugali. daming na sa surprise. loob eh. Daming surprise. Yes. So, looking back, Oo. ngayon pong nandito na tayo sa lugar natin ngayon, ano po yung maaring ma-advise nyo po, masabi mo sa sarili mo doon nung 6 years ago? Siguro kung mamimit ko yung sarili ko 6 years ago, push mo lang. Ganun. Push mo lang. Kasi, sabi ko nga, kasi kung hindi to kalooban ni Lord, di ba, hindi tayo magiging maayos eh, di ba? At the True. same time, yun nga sabi ko sa'yo pa, yung niremind sa akin ni Lord yung mga dati kong prayer na, answered prayer tong mga to eh. Sabing ganyan, di ba? So, basta yung mga ganong nangyayari na talagang hindi ko, pag na mga, magulo talaga nung una po. So, siguro pinanghawakan ko na lang din yung sabi ni Lord sa Jeremiah 29:11. Yan, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in a future. True. So, yun, siguro i-remind ko yung sarili ko 6 years ago na may plano si Lord. True. Bakit ganyan? No, na meron basta magtiwala lang tayo sa Panginoon. Nung time na yun, naging active ako ulit sa ministry dahil nga nag-resign ako, yan. Nakasira ng ministry ang work. Ngayon depende na sa work. Yeah, depende sa Kasi yung work ko nun face-to-face pa eh, kaya So, yun lang talaga, the Lord holds our future. Yeah, He knows saka, what's best. Hindi naman po natin nakikita yung ending ng isang bagay, di ba po? Unless talagang nandun ka Sa na journey. ending. Oo. So, itong 6 years na to, hindi naman po natin na-overview na ganito yung mangyayari sa atin eh. Pero, along the way, yung journey natin po, talagang makikita natin yung verse nyo po nung wedding. Romans 8:28. Tama. Na lahat, all things will work together for the good of those who are called according to His purpose and who love Him. Yeah. Kaya po talagang all things work together. Kapag tayo ay na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Yeah. So, dun po sa mga napag-usapan natin, meron po ba kayong, ano po yung pwede nyong ma-share sa, maaaring may mga listeners tayo na similar situation sa ganito, blended family po yung tawag nila dito eh. Blended family. Ano pong pwede nyong masabi sa kanila as encouragement? Sige, simulan ko siguro sa mga papasok pa lang. Pwede. Diba? Sa mga single na may edad na. Sa mga single na may edad na, tapos parang medyo ganito yata sitwasyon, kagaya sa akin. Siguro, ang mai-advise ko is, while waiting, while waiting kasi, parang ipiprepare ka kasi ni Lord eh. Si Lord yung magre-ready sa heart mo, sa mind mo. Yes. Yan. So, tiwala lang kay Lord na He knows your future. Syempre, yun nga, gaya sabi mo kanina, di naman natin alam ko ano agad yung ending eh, di ba? Kung tawag dito, parang talagang sa una, mga rough roads, ganyan. And then, nasa huli yung medyo smooth na. Yeah. Di ba? So, kailangan lang talaga na, i-prepare natin yung sarili natin. Baga, patuloy lang tayo sa paglilingkod kay Lord. Huwag tayong ma-pressure na, wala ka pang boyfriend, wala ka pang asawa, di ba? Ay, nako, kay Papa pressure sa ganun. Nako. Yeah. Nakakadapa. Oo. Nagkakamali. Yeah. Totoo yun. So, while waiting for the right one, for the right person, kailangan, you should be the right one din. Wow.
para sa taong mamimit mo. True. Oo. So, yun. And then, ano nga yung last question? Yung ano po, yung Ah. for the blended family. For the blended family, yun talagang hindi madali, no? Hindi ko na-advise na, ano to, hindi ko masasabi na yung nangyari sa akin, possible na mangyari sa inyo. True. 'Di ba? Syempre, iba-iba tayo ng karakteristik, iba-iba tayo ng situation. Pero, sa mga ganong situation talaga, kailangan ikaw, kumbaga, ikaw yung parent, ikaw yung mas lalawakan mo talaga yung pangunawa mo. Yan. 'Di ba nung time nga na nag-pandemic, so naging close tayo. Yun naman yung time na palipat naman kami sa San Antonio. Opo. Umiyak ako noon. Sabi ko, ba't tayo aalis? Para sabi nga kay daddy, umiyak ako noon. Kasi nga, parang sabi ko, kailan pa naging close sa mga sabi kita ko, nagsisimula yung relationship eh. Tas, naging hindi ayun, hindi naging Kaya nga sabi ko, hindi lang talaga ako showy, pero yun, mahirap nung sabi ko, kailan pa kami naging close sa mga bata. Doon pa kami kailangan na San Antonio. Kaya nga, hindi talaga naging madali yung paglipat namin. Make-up ko. Tissue bees. Ayun, sabi ko, hindi ako iyak kasi dyan tinatawanan ko pa eh. Iyak nang iyak eh. So, Ayan. that's true po. Talagang, ang ganda po na bilang magulang, ikaw yung dapat mag-step up na to understand more, to love more. Tapos yung parang magbigay ng first step lagi. Kasi bilang, syempre, mas matured, mas maedad. Diba po? Yun ang parang mas dapat diba po? So, yun talaga yung nakita namin kay Tita Grace. That's true. Na siya yung nag-step up. Kaya nga pag nag-usap kami ni Jedy po, ano namin na, so Tita Grace, grabe, mahal na tayo, sabi ko sa kanya. Kaya kami din, mahal na namin siya. Alam niyo po yun? Hindi naman, minsan kasi dahil, lalo kami, ma-pride din kami noon, na hindi namin, bala si Dad mag-asawa dyan. Parang ganun pa po eh. Pero sabi namin, habang tumatagal po, sabi nga ni Jet, tuwing punta natin doon, tingnan mo naman kung mag-isip si Tita Grace, anong kakainin, saan tutulog, anong lahat po eh. Kaya sabi, habang nag-ano kami, hindi na iba. Hindi kagaya dati po na parang dalawang magkaibang tao. Mundo. Magkaibang mundo. Exactly. Kasi bilang kayo po mag-asawa, syempre, kailangan ma-build yung relationship nyo. Tapos plus, meron pang kami. So, kaya nga sabi namin, si Tita Grace ang perfect dito sa change. Kasi, 2-in-1, dalawa agad. Sabi ko nga, parang hindi ako dumaan ng kids ministry, diretso youth ministry. Tsaka young pro yun. Kasi po yung ministry nyo na po, kids na eh. So, in-upgrade na nila, youth young pro na agad yung ano. Pero, totoo po yun, wag pong sukuan din. True. So, bilang last question po natin, what are you most proud of in terms of your role and contribution sa family po natin since dumating ka po? Parang sa inyo po, na proud ka sa sarili mo po. Ayun. Siguro isa talaga sabihin na natin talaga pinagpapasalamat ko kay Lord, na naging maayos tayo. At the same time, parang feeling ko meron din akong barkada. 'Di ba? Mga skincare, mga style. When in Olonga po. Kung makikita niyo yung group chat namin, puro kalokohan. Pag may nakita nakakatawa, ipo-post. Yun yung mga namin. So, I'm proud and I'm blessed na may katuwang kami ni daddy nyo, na meron kaming matatag na support group. Yung allies. Allies, yan. Kasi, yun yung isa talaga sa mapagmamalaki ko sa family na to, na yung strong band namin. Talagang,
ko, alam niyo lang, hindi lang yun ang pinagdaanan na. Syempre, hindi lang naman sa relationship namin, kundi yung mga kanya-kanyang struggle niyo rin, di ba? So, naging especially yung nangyari sa'yo, di ba? So, siguro sa mga susunod na podcast Another natin. time. Abangan nyo. So, napakalaking bagay talaga na yung family mo ay friend mo. Wow. Yan. Ang ganda. Family is friend. Yeah, oo. Kasi talagang nasasabi namin sa isa't isa yung mga gusto namin. Kaya nilang mag-bully. Yeah. I-bully ang isa't isa na walang magtatanim ng sama ng loob. Kasi part na ng namin yun eh. Parang Biruan. biroan. Yeah. Pero pinakamalakas talaga man-bully sa amin, yung tatay. Yes. Yung ugat talaga. Yung pagising mo pa lang sa umaga, boom, kakain ka ng bully. Kaya tumatatag yung loob niya. Kaya lalong kala mo, nagiging mga lalaki na rin eh. So, grabe. Itong, onti lang po yung mga natamaan natin mga questions. Actually, marami na rin tayong nalaktawan at di na tinanong. Pero, bilang glimpse po talaga ng blended family at yung change sa'yo, Tita Grace. Wow, thank you, Lord. Kung wala si Lord. Ayan, Wala. tama. At saka po, kami po sa amin in general sa magkakapatid, we're so blessed din po na nung dumating ka po sa amin. Kasi, yun nga po yung friend. Kasi dati, di ba po napapressure, yung pressure na paano maging nanay. Expectation. Anong dapat ginagawa. Dati yung isip po namin, bilang nanay, ganito dapat. Pero over the years, kinokorek ni Lord na hindi lang pagiging nanay, pagiging kapatid, companion, pagiging kaibigan, friend, best friend, di ba po? At iyan po si Tita Grace. Saka may mga bagay na yung pag tayo nag-uusap, tayo lang nagkakaintindihan. Yes. Na pag nakwento sa iba, hindi nila magigets. Alam mo yun, parang alam natin yung tabas. Alam natin tabas ng isa't isa. natin. At ang maganda po sa relationship natin, dahil nailalabas na natin yung lahat ng sama ng loob, yung mga feelings natin. Nalampasan natin yun. Sa loob ng family. Hindi na natin kailangang magkwento sa iba. Yeah. Nafi-fix na siya sa loob. Yeah, tama. So, yung habang tumatagal po, nagiging dati, nahiya pa kaming ibuli-buli si Tita Grace, yung aasar-asarin namin siya. Ngayon, sabi ko po sa inyo, siya na rin, nang-aasar na rin sa amin. Nandun na sa level of comfortable na. Yes, nandun na. So talagang, God is good. Amen. And He works talaga sa ating pong kalagitnaan. So I think that will be it for this episode. I hope na marami kayong tawat, iyak at luha lessons na nakuha sa mga singles natin dyan. May pag-asa. May pag-asa. Kita nyo naman. PM nyo na lang ako. PM nyo na lang for more information. At naman, kung sakali man na there will be a suitor sa kanila na with blended family, with family na, maalis yung fear na, mahirap yun. Although mahirap talaga sa start. Pero, we have to work out. Pag mahal mo, mahal niyo po yung poging-poging daddy. So, automatic, mahal ng mga anak. Tinanggap, minahal. Yeah. So, thank you po, Tita Grace, for guesting and sharing your thoughts and feelings and story. So, that's it. Thriving through life's challenges. One story at a time. See ya! Bye!